Sa gilid ng palayan, kung saan umiihip ang hangin na may dalang amoy ng bagong ararong lupa, doon lumaki si Lyra. Ang bahay nila'y kahoy at yero, kumakalog tuwing lumalakas ang hangin, at sa umagay nagigising siya sa tunog ng kuliglig at sa boses ng kanyang inay na si Nena. "Lyra, gising na. Bago ka pumasok, tulungan mo muna si Itay sa pagbubunot ng damo," paalala nito, habang inaayos ang lumang tabo at palanggana sa may poso. "Po, inay," sagot ni Lyra, pinupunasan ang antok sa mga mata. Nakalugay ang kanyang mahabang buhok at halos sukati ng araw ang kanyang balat sa tuwing gigising siya ng maaga. Kahit mahirap, may lambing ang bawat galaw sa bahay, bawat basag na plato ay sinundan ng tawa, bawat tagpi sa kurtina ay may kwento ng pagtitipid. Si Tomas, ang ama niya, ay tahimik na tao. Pinakikinggan nito ang lupa para malaman kung mabibigyan sila ng magandang ani. Ang palay, anak, minsan niyang sabi, parang tao, kailangan ng tiyaga at oras. Hindi pwedeng minamadali. Tumango si Lyra, pinagmamasdan ang kalyo sa kamay ng ama. Paalala ng mga panahong pinipiga ng araw at ulan ang kanilang lakas. Bata pa lang, marunong na si Lyra mag-alay ng sarili para sa kapatid. Kapag may isang piraso ng tinapay na natira, ibinibigay niya iyon kay Joey, bunso nilang lalaking mahilig sa trumpo, at kay Mika na mahina ang baga at madaling ubuhin kapag tag-ulan. "Kayo na po," sabi ni Lyra, sabay tawa para hindi sila mag-alala. Sa gabi, kapag tapos na ang mga gawaing bahay, sinisilip niya ang mga kwadernong may pahina pang walang sulat at inilalagay roon ang kinopyang takdang aralin mula sa hawak ng kamag-aral. Isang lapis lang ang gamit niya, pinatatasa sa patpat na kutsilyo. Sa eskwela, kilala si Lyra sa pagiging maayos at tahimik. Sa dulo ng pasilyo, may lumang karatulang karton, honor roll. Madalas naroon ang pangalan niya, nakasulat sa pentel pen ng advisor. "Ang galing mo talaga, Lyra." Biro ng kanyang kaklaseng si Nestor. "Libre ka naman fishball pag yumaman ka na." "Ejay ka dyan," sagot ni Lyra, ngiting may halong hiya. "Pag nakaipon ako, fishball at gulaman para sa buong klase." Si Ma'am Velasco, ang kanilang guro sa Filipino, ang pinakaunang nakapansin sa kakaibang disiplina ni Lyra. "Anak," sabi nito isang hapon, "maganda ang sulat mo. Maganda rin ang kilos mo. May pangarap ka, di ba?" "Meron po, ma'am," sagot ni Lyra, hawak ang envelope na may 2 pang piraso ng papel. Ang resibo ng PTA na hindi pa nababayaran at ang liham na kailangan pirmahan ng magulang. "Gusto ko pong makapagtrabaho sa syudad. Yung maayos, yung may SSS, may health card." Inilunok niya ang bigat ng salitang health. Naalala ang mga pagkakataong si inay ay iniinsulto sa palengke ng naniningil dahil delayed ang hulog sa gamot ni Mika. "Dalhin mo yung pangarap na yan araw-araw," tugon ni Ma'am Velasco. "Kahit wala kang bagong sapatos, kahit wala kang baon, yung disiplina mo yan ang tutulong sa'yo." Maraming araw na pumasok si Lyra nang walang laman ng sikmura. Kapag recess, nakaupo lang siya sa lilim ng akasya, nagbubuklat ng librong amoy alikabok. Kapag tinanong ng kaklase, "Bakit di ka kumakain?" sasagot siya ng, "Mamaya na, busog pa ako." Pero sa totoo, iniipon niya ang barya para sa pamasahe kinabukasan. Sa loob-loob niya, okay lang ang gutom kung kapalit ay isang araw pang nakikinig sa klase. Dumating ang tag-ulan at kasabay nito ang pilit na pag-asa ng mga magsasaka. Subalit isang bagyong hindi nila inasahan ang lumamon sa kalahating palayan. Nang gabing iyon, hindi kumain si Itay. Tahimik nitong tinitigan ang bubong na tumutulo. "Ayos lang po, Tay," wika ni Lyra habang pinupunasan ang sahig. "Gagaling si Mika. May exam po ako bukas pero maaga akong gigising para tumulong." Umiling si Nena. "Anak, huwag ka nang masyado magpuyat. Nasa Diyos kang awa, nasa tao ang gawa. Oo, pero katawan mo alagaan mo rin." "Kunti na lang, Nay," tugon ni Lyra. "Pag nakagraduate ako, di na tayo mangungutang sa butika." Isang Sabado, nagkaroon ng paligsahan sa barangay, pagsulat ng sanaysay tungkol sa pangarap. Karamihan sa mga bata ay nagsulat tungkol sa pagiging artista o pulis. Si Lyra,
tungkol sa maayos na trabaho at matatag na pamilya ang isinulat. Gusto kong tumating ang araw na hindi inaalala ng mga magulang ko kung saan kukunin ang pambili ng gamot. Gusto kong magising sila sa umagang payapa at almusal na may itlog at kape. Ang unang talata niya. Hindi niya inasahan na mananalo pero nang tawagin ang pangalan niya at inabot ang premyong 2,000, umiiyak na yumakap si Nena. Oo, sagot ni Lyra na hamite. Balang araw pupunta ako diyan. At pag bumalik ako, may dalang kwento at pasalubong ako sa inyo. Pwede mang candy? Tanong ni Joey, inosenteng naninislap ang mata. Mas marami pa sa candy, biro niya. Pero ngayon, tulog ka na. Marami pa tayong gagawin bukas. Sa sumunod na mga buwan, habang ang ibang kabataan ay abala sa sayawan tuwing pista, si Lyra ay abala sa pagre-review at paglalakad papunta sa munisipyo para magpasa ng mga form. Hindi pa para umalis, kundi para unti-unting tipunin ang lahat ng papeles na kakailanganin niya balang araw. Wala pa sa oras na pag-alis ang nasa isip niya. Ang nasa isip niya ay paghahanda, parang palay na dahan-dahang hinahayaang huminog. Anak, sambit ni Nena isang gabi. Kahit saan ka makarating, huwag mong kalilimutan kung saan ka nagsimula. Hindi po, sagot ni Lyra, tapat ang tingin. Dito po nagsimula ang pangarap ko. At dito rin po babalik ang bunga nito. At sa katahimikan ng gabi, sa pagitan ng kuliglig at malamig na hangin mula sa palayan, inukit niya sa sarili ang pangako. Hindi magigiba ng gutom ang kanyang pangarap. Hindi masusukat ng pagod ang kanyang pagsusumikap. Hindi niya kailangan ng bagong sapatos para tumakbo sa buhay. Sapat ang paang marunong humakbang ng maingat. Paang marunong tumigil kapag dapat magdasal. At paang marunong magpatuloy kahit ang daan ay putik at lubak. Sa puso niya, nagsisimula pa lamang ang mahabang paglalakbay. Nang makapagtapos si Lyra ng kolehiyo dahil sa tulong ng scholarship mula sa isang lokal na foundation, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sa mismong araw ng pagtatapos, habang ang ibang kaklase ay abala sa pagpapakuha ng larawan at pagbibigay ng bulaklak sa kanilang mga guro, siya'y tahimik na nakaupo sa gilid, hawak ang diploma na parabang kayamanang walang kapantay. Ang isip niya ay lumilipad na patungo sa Maynila. Ito na ang simula, bulong niya sa sarili. Pinipisil ang papel na tila ba iyon ang magiging susi para sa pagbabagong matagal na niyang pinapangarap. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagpaalam kina inay at itay. Itbit ang isang lumang traveling bag na puno ng pinagtagpit-tagping damit, ilang notebook at isang pares ng sapatos na halos maubos na ang swelas. Tumingala siya sa langit at nagdasal. Panginoon, bantayan niyo po ako. Hindi ko lang po ito laban para sa sarili ko. Para po ito sa pamilya ko. Yumakap si inay ng mahigpit. May bahid ng luha sa kanyang mata. Anak, kahit saan ka makarating, tandaan mong may pamilya kang nagdarasal para sa'yo. Si itay naman ay walang imik, pero mahigpit ang kapit ng kamay. Tanda ng tiwala at pag-asa. Sa Maynila, sinalubong siya ng amoy ng usok, mga kotseng naguunahan, at mga gusaling hindi niya maabot ng tingin. Nafaramdam siya ng parehong takot at pananabik. Ang kanyang tiyahin na si Corazon, ang nakatatandang kapatid ng kanyang ina, ang pumayag na pansamantalang patuloyin siya. Ngunit hindi ito tulad ng yakap ng kanyang ina. Si Corazon ay may matalim na pananalita at palaging pinapaalala kay Lyra ang kanilang agwat sa buhay. Lyra, anito agad sa unang gabi. Dito ka nga titira pero siguraduhin mong tumulong ka. Hindi ito libre ha, hindi ka na bata para paalagaan. Opo tiya, magtutulong po ako sa gawaing bahay at manghahanap po ako ng trabaho agad. Magalang na sagot ni Lyra, nakayuko at pilit na mumiti. Ngunit sa loob niya, naramdaman niya ang bigat ng bawat salitang binitiwan ng tiyahin. Hindi ito tulad ng malumanay na tinig ng ina. Para siyang border na kailangan patunayan ang halaga ng pananatili. Mabilis niyang isinabak ang sarili sa bagong kapaligiran. Sa umaga, naglilinis siya ng bahay, naglalaba at nagluluto ng almusal bago umalis si Tia Corazon papunta sa butik na pag-aari nito. Pagkatapos, sinisimulan niya ang mahabang paglalakad
papunta sa mga opisina, dala ang mga kopya ng kanyang resume na ipina-photocopy pa niya mula sa huling baon. Sa kabila ng init ng araw, hindi niya iniinda ang pawis basta't makapaghanap siya ng oportunidad. Ilang linggo pa lang, nakaipon siya ng kaunting pera mula sa maliit na allowance na ipinapadala ng foundation para sa kanya kahit graduate na siya. Ginamit niya ito para makabili ng 2 pirasong blusa at isang itim na palda na maaring isalansan bilang formal na attire. Ngunit sa tuwing tumitingin siya sa salamin, alam niyang hindi sapat. Wala siyang blazer, wala siyang bagong sapatos, at lalo nang wala siyang branded na bag. Ngunit pinanghawakan niya ang payo ng guro niyang si Ma'am Velasco. Ang disiplina at talino mo, mas mahalaga kaysa suot mo. Ang unang 3 interview ay pawang masakit na alaala. Sa unang kumpanya, halos hindi pa siya nakaupo, ay tinanong agad siya ng HR officer, "May experience ka ba?" Nang sagot niya'y wala, agad siyang tinanggihan. Sa ikalawang kumpanya, nakapasok siya hanggang sa 2nd interview, ngunit nasabi sa kanya na overqualified siya para sa posisyon. Sa ikatlo, naramdaman niya ang panghuhusga nang titigan ng panel ang kanyang lumang sapatos. "Maganda ang resume mo, miss," sabi ng isa, "pero kailangan naming maghanap ng mas presentable." Lumabas siya ng gusali na halos hindi na niya maitago ang pagkadurog ng loob. Sa pag-uwi, sinalubong siya ng malamig na boses ni Tia Corazon. "Oh, kumusta? May trabaho ka na ba? Alam mo, Lira, sa Maynila, hindi sapat ang talino lang. Kailangan mo ring magmukhang karapat-dapat." Napayuko siya at pilit na ngumiti. "Pasensya na po, Tia. Susubukan ko ulit bukas." Ngunit sa silid na maliit, kung saan siya natutulog, yumakap siya sa unan at humikbi ng tahimik. Hindi dahil sa pangungutya ng mga tao, kundi dahil sa bigat ng pangarap na tila lalong lumalayo. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Lira. Kinabukasan, bumangon siya ng mas maaga, naglinis ng bahay at nagdala ulit ng mga resume. Sa bawat rejection, sinasabi niya sa sarili, hindi ito ang katapusan, isa lang ito sa mga pagsubok. Sa tuwing naiisip niya si Inay na nagtitinda ng gulay at si Itay na patuloy pa ring nagbubungkal ng lupa, muling nabubuo ang lakas niya. "Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ko sila bibiguin," bulong niya habang tinatanaw ang mga gusali ng syudad. Ang mga ilaw at busina ay hindi na lamang hadlang. Para kay Lira, isa itong paalala na siya'y narito na. Nasa simula ng laban na matagal na niyang himintay. Habang lumilipas ang mga linggo sa Maynila, mas lalong tumitibay sa isip ni Lira ang dahilan kung bakit siya narito. Sa bawat rejection, sa bawat mapanuring tingin ng mga HR officer na nakikita lamang ang kanyang luma at simpleng bihis, paulit-ulit niyang binabalikan sa puso ang kanyang pangarap. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Sa mga gabing nakahiga siya sa manipis na banig na nakalatag sa silid na ipinagamit ng Tia Corazon, bumabalik sa alaala niya ang payak ng ngipin ni Inay at ang basad-basad na ubo ni Itay. "Makakahanap din ako ng trabaho," bulong niya. "Halos araw-araw. Hindi pwedeng hanggang dito lang ako. Hindi pwedeng dito na matapos ang lahat ng pagsusumikap ko." Ang pinakamalaking pangarap niya ay makita ang mga magulang na hindi na pinipilit ang sarili sa bukid. Noon pa man, naiisip na niya kung paano makakapagtayo ng isang bahay na hindi tinatagos ng ulan, hindi tumutulo ang bubong at may sahig na hindi laging basa ng putik kapag tag-ulan. Sa bawat lakad niya sa kalsada ng Maynila, sa tuwing makakakita siya ng mga subdivision at matatataas na gusali, hindi siya nakakaramdam ng inggit, kundi inspirasyon. Darating din ang araw, aniya, habang pinagmamasdan ang malalaking bintana ng mga opisina. Darating ang araw na isa ako sa mga taong nagtatrabaho riyan, ngunit higit pa sa materyal na bagay, ang sakit ng kanyang ama ang tunay na nagpapasidi ng kanyang determinasyon. Si Tomas ay matagal nang may iniindang karamdaman sa baga. Madalas nitong hindi ipahalata, ngunit nahuhuli ni Lira ang mga gabing inuubo ito ng sunod-sunod at kinakailangan pang tumigil sa pagtatrabaho sa palayan para makasandal. "Kaya ko pa to, anak." Lagi nitong sinasabi,
Ngunit alam ni Lira na hindi iyon totoo. Ang simpleng kita sa bukid ay hindi sapat para sa regular na gamot at check-up. Kaya sa bawat job application na pinapadala niya, nakikita niya hindi lamang ang pangalan niya sa resume, kundi ang mukha ng kanyang ama na umaasang may darating na himala. Sa ikalawang buwan niya sa Maynila, nakatanggap siya ng balita mula sa kanilang baryo. Tinawagan siya ng ina gamit ang lumang cellphone ng kapitbahay. "Anak, ani nena, medyo lumala ang ubo ng itay mo. Huwag kang mag-alala, nagamot naman siya ng barangay health worker." Pero kailangan pa ng follow-up. Napatigil si Lira, pinisilang kanyang dibdib na parang may bumigat. "Nay, kaya ko po to. Maghahanap pa po ako. Kapag natanggap na ako na po ang sasagot sa gamot ni itay." "Anak," sagot ng ina, pilit na tinatanggal ang pag-aalala sa tinig. "Huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo. Ang mahalaga, ligtas ka riyan." Ngunit hindi nagpatinag si Lira. Sa halip, naging mas masigasig siya. Kahit 3 beses na siyang na-reject, 4, 5, 6, patuloy siyang naglalakad bit-bit ang kanyang envelope ng mga kopya ng resume. May mga araw na tinatanggihan siya ng guard sa lobby pa lang ng building. May mga araw na tinatawanan siya ng receptionist dahil halata raw na galing probinsya. Ngunit imbes na sumuko, ginagawa niyang gasolina ang lahat ng iyon para mas lalong magsikap. Isang hapon, habang pauwi siya at nakaupo sa jeep, pinagmamasdan niya ang mga kasabay na pasahero. Mga babaeng nakabarong office attire, may mga ID na nakasabit at mga lalaking may dalang laptop bag. Habang hawak niya ang lumang bag na naglalaman lamang ng kanyang mga papel at ilang pirasong pamalit na damit, hindi na iwasang mapangiti. "Balang araw, isa ako sa kanila," bulong niya. "Hindi sila mas iba sa akin. Tao rin sila. Kung kaya nila, kaya ko rin." Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Tia Corazon na abala sa pag-aayos ng mga paninda sa butik. "Lira," malakas na sabi ng tiyahin, "wala ka na namang dalang balita? Ilang linggo ka na riyan. Baka naman masayang lang ang oras mo?" Mahinahon siyang sumagot, "Tia, hindi po ako susuko. Darating po ang tamang pagkakataon." Umismid lang ang tiyahin. "Basta siguraduhin mong may silbi ka rito. Huwag kang magiging pabigat." Sa halip na madurog, mas lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Sa loob-loob niya, isang araw hindi na niya kailangang makitira sa kahit sino. Balang araw, siya naman ang makakatulong. Patuloy siyang nagsumite ng mga application online at personal. Madalas ay hindi na siya tinatawagan pabalik. May mga email na nagsasabing, "Thank you for your interest, but we have chosen another candidate." Ngunit sa bawat email na iyon, humihinga siya ng malalim at saka nagbubukas ulit ng panibagong job posting. "Hindi ito ang huli," sabi niya. Hanggat may bukas, may pag-asa. Isang gabi, habang nakatanaw siya sa labas ng bintana ng maliit na silid, nakita niya ang mga ilaw ng Maynila na kumikislap mula sa malayo. Para sa iba, maaaring simpleng tanawin lamang iyon. Pero para kay Lira, paalala iyon na sa kabila ng lahat, buhay ang syudad at patuloy na nagbibigay ng oportunidad para sa mga taong hindi sumusuko. At isa siya sa mga taong iyon. Isang simpleng dalaga mula sa probinsya na walang bagong sapatos, walang marangyang bihis. Ngunit may matibay na puso at pangarap na hindi matitinag. At sa mga oras na iyon, muling binalikan niya ang pangakong binitiwan niya noon sa bukid. Pangakong hindi lang niya itataas ang sarili, kundi pati ang pamilya niyang matagal nang nakayuko sa hirap. Sa isip niya, naririnig pa niya ang boses ng itay. "Ang palay, anak, kailangan ng tiyaga." Ngayon, ang palay na iyon ay siya mismo. At sa bawat patak ng pawis at pagtitiis, alam niyang darating ang panahon ng anihan para sa kanyang pangarap. Isang hapon matapos ang ilang linggong walang kasiguruhan, nakatanggap si Lira ng tawag mula sa isang malaking kumpanya na matagal na niyang pinapangarap. Halos malaglag ang cellphone mula sa kanyang kamay nang marinig niya ang mga salitang, "Miss Lira de la Cruz, this is from Ramirez Corporation. We would like to invite you for an interview scheduled on Monday at 9 a.m.
Hindi siya makapaniwala. Pagkababa ng tawag, halos mapasigaw siya sa tuwa. "Salamat po, Panginoon," bulong niya. Habang pinipigil ang luha ng kasabikan, agad siyang tumakbo palabas ng silid at ikinuwento sa tiyahin. "Tiya, tinawagan ako ng Ramirez Corporation. May interview ako sa Lunes." Si Corazon, habang nag-aayos ng mga paninda sa butik, ay sumulyap lang. "Ramirez Corporation? Malaking kumpanya iyon. Pero Lira, sigurado ka bang handa ka? Hindi biro ang mga taong nandoon. Baka mapahiya ka lang." Napayuko si Lira, ngunit ngumiti rin. Pinanghawakan ng lakas ng loob. "Susubukan ko po, tiya. Kahit isa lang, pagkakataon na po iyon." Simula ng araw na iyon, naging abala si Lira sa paghahanda. Binasa niya ulit ang kanyang resume, pinag-aralan kung paano sasagutin ang mga karaniwang tanong sa interview. Sa harap ng salamin, paulit-ulit yan inuusal ang mga sagot. "Tell me about yourself." Sabay tinititigan ang sariling mukha na bagamat may mga bakas ng pagod ay puno ng pag-asa. Dahil wala siyang bagong damit, nagdesisyon siyang gamitin ang lumang puting blouse na ginamit pa niya noong graduation. Maingat niyang nilabhan at pinansa ito hanggang sa halos mawala ang mga gusot. Isinuot niya rin ang simpleng itim na palda na medyo kupas na ang kulay pero malinis at disente. Pinagtagpi-tagpi niya ang mga gamit na mayroon siya para makabuo ng formal na bihis. Kahit alam niyang malayong-malayo ito sa mamahaling kasuotan ng iba. Basta malinis at maayos, sapat na. Bulong niya sa sarili habang maingat na tinutupi ang blouse at paldang isusuot. Alam niyang hindi niya kayang makipagsabayan sa anyo ng ibang aplikante. Ngunit naniniwala siya na ang talino at determinasyon ang tunay na puhunan. Dumating ang araw ng Lunes. Maaga pa lang ay gising na si Lira. Tinulungan niya muna si Tia Corazon sa ilang gawaing bahay bago siya nag-ayos para umalis. Suot ang kanyang pinaghandaan, inayos ang buhok sa simpleng ponytail. At isinuot ang nag-iisa niyang pares ng sapatos, isang lumang flat shoes na kupas na ang kulay at may bahagyang punit sa gilid. Ngunit sapat na iyon sa tingin niya para makarating ng maayos sa interview. Habang naglalakad papunta sa jeepney stop, dama niya ang kaba at pananabik. Mahigpit ang kapit niya sa envelope na may lamang resume, parang iyon ang pinakapalasyo ng kanyang pangarap. Ngunit sa gitna ng biyahe, isang hindi inaasahan ang nangyari. Habang nagmamadali siyang bumaba ng jeep, napadulas ang paa niya sa gilid ng kalsada at biglang napigtas ang strap ng kanyang sapatos. Diyos ko, halos mapasigaw siya. Yumuko siya at tiningnan ang sapatos. Hindi na ito na isusuot muli. Sinubukan niyang itali gamit ang punit na bahagi, ngunit tuluyang bumigay ang material. Napatitig siya sa orasan. 8:30 na at wala nang sapat na oras para bumalik sa bahay at magpalit. Ang interview ay magsisimula na makalipas ang 30 minuto. Habang nakaupo sa gilid ng bangketa, ramdam niya ang panghihina ng loob. Pumapasok sa isip niya ang mga sinasabi ni Tia Corazon. "Mapapahiya ka lang." Ang mga pangungutya ng ibang aplikante sa mga nakaraang interview ay bumalik din sa alaala niya. Ngunit kasabay ng panghihina ay ang alaala ng kanyang ama. Nakasandal sa upuan, inuubo at pilit pa ring nagtatrabaho sa bukid. Bumalik din ang alaala ng kanyang ina na nagsasabing, "Anak, kahit saan ka makarating, huwag mong kalilimutan kung saan ka nagsimula." Huminga siya ng malalim at pinunasan ang pawis sa noo. Tumingin sa paligid, mga taong nagmamadali sa kani-kanilang lakad, mga sapatos na kumakalansing sa simento, at siya nakaupo at nakapaa. Pinikit niya ang mata at nagdesisyon. "Hindi ako susuko. Hindi ako pwedeng hindi dumating. Kahit anong itsura ko, kailangan kong ipaglaban ito." Dahan-dahan niyang hinubad ang nawasak na sapatos at itinupi sa bag. Sa manamig na semento, naramdaman niya ang init ng araw at gaspang ng lupa. Ngunit hindi na iyon mahalaga. Tumayo siya, mahigpit na hawak ang envelope at nagsimulang maglakad. Bawat hakbang na walang sapin sa paa ay ila paalala sa lahat ng hirap na dinaanan niya, mula sa putikan ng bukid hanggang sa matarik na daan ng syudad. Habang papalapit sa mataas na gusali ng Ramirez Corporation, ramdam niya ang tingin ng mga tao. May ilan na nagbubulungan,
May ilang napapailing at may ilan ding napapahinto para tignan siya. Ngunit nakatingin lamang sila at sa pagpasok niya sa malawak na labi ng gusali, nakapaa at bitbit lamang ang lakas ng loob, ramdam niya ang titig ng lahat. Ngunit hindi na niya ininda ang mga iyon. Ang mahalaga, nandito na siya, handang ipaglaban ang pangarap kahit wala siyang sapatos. Pagbukas pa lang ni Lyra ng salaming pinto ng Ramirez Corporation, bumungad na sa kanya ang malamig na simoy ng aircon at ang marmol na sahig na kuminang sa liwanag ng chandelier. Ngunit hindi iyon ang unang nakatawag pansin, kundi ang kanyang mga paa, hubad at lantad sa kintab ng sahig. Para bang bawat yapak niya ay nagiiwan ng marka hindi sa sahig, kundi sa damdamin ng mga taong nakatingin. Isang grupo ng mga aplikanteng nakapila ang sabay-sabay na napalingon. Magagara ang kanilang suot, mga bagong blazer, malilinis na sapatos na kumikislap, at mga bag na halatang mamahalin. May isa na agad na pahagik-gik at bumulong sa katabi. Tignan mo siya, wala ngang sapatos. Baka naligaw lang yan dito. Ang isa naman sinadyang itaas ang boses para marinig ni Lyra. Siguro hindi niya alam na corporate job ito, hindi palengke. Dumampi ang init sa pinski ni Lyra, parang sinusunog ng hiya. Ngunit imbes na umatras, mas mahigpit niyang hinawakan ang kanyang envelope ng resume. Hindi ako pwedeng umatras, bulong niya sa sarili. Hindi ko hahayaang masayang ang pagkakataong ito. Lumapit siya sa front desk kung saan nakaupo ang receptionist na maayos ang uniforme, pulidong-pulido ang makeup. Saglit itong napatiting sa paa ni Lyra bago sumimangot. Miss, may appointment ka ba? Malamig ang tono. Opo ma'am, sagot ni Lyra. Pilit na pinapakalma ang tinig. Ako po si Lyra de la Cruz. May interview po ako, 9 a.m. Inabot niya ang printed copy ng email confirmation. Kinuha ng receptionist ang papel, binasa at muling tiningnan si Lyra mula ulo hanggang paa. Kita sa mga mata nito ang pagdududa. Sigurado ka bang dito ka dapat? Alam mo ba kung anong klaseng kumpanya ito? Tumikhim si Lyra, nagtipon ng lakas ng loob. Opo ma'am, Ramirez Corporation po. Na-confirm po sa akin ang schedule ng interview. Napailing ang receptionist at pila walang gana. Well, sige, maghintay ka na lang doon sa gilid. Pero next time, maghanda ka naman. Hindi magandang tingnan sa ibang aplikante. Habang naghihintay, ramdam ni Lyra ang mga matang nakatutok sa kanya. May mga nag-uusap-usap sa likod niya at ang ilan ay hindi na nag-abala pang ibulong. Nakakahiya naman. Ano yan, barefoot applicant? Biro ng isa at nagtawanan ang iba. Paano pa siya makakakuha ng trabaho kung ganyan? Umupo si Lyra sa isang monoblock chair. Marahang ipinatong ang kanyang envelope sa kantungan. Gusto niyang lamunin ng lupa. Ngunit pinilit niyang tumuwid ang likod at huwag ipakita ang panghihina. Inalala niya ang mga gabing ginugol niya sa pagsusulat ng sanaysay tungkol sa pangarap. Ang mga gabing gutom na natutulog para lamang makapag-aral kinabukasan. Hindi sapat ang pangungutya ng mga ito para wasakin ang kanyang pinaghirapan. Miss This Way, isang staff mula HR ang tumawag sa kanya. Tumayo siya, maingat na naglakad papasok sa hallway. Ang malamig na tiles sa ilalim ng kanyang talampakan ay parang patalim na nagpapahiwatig ng kahihiyan. Ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat hakbang papunta sa interview room, naririnig pa rin niya ang tawanan at bulungan mula sa lobby. Ngunit sa isip niya, paulit-ulit niyang inuusal. Para kay itay, para kay inay, para sa pamilya, hindi ako susuko. Pagpasok niya sa conference room, nandoon na ang ilang panel. 3 managers na abala sa pagtingin sa kanilang mga papel. Saglit silang tumingala nang makita siya. At gaya ng inaasahan, bumagsak agad ang tingin ng isa sa kanyang mga paa. Kumunot ang noo ng manager at nagtanong, may halong pang-uuyam. Miss, bakit ka walang sapatos? Napayo ko si Lyra. Nanginginig ang mga kamay, ngunit agad din niyang pinilit na magsalita. Pasensya na po. Nasira po ang sapatos ko sa biyahe papunta rito. Wala na po akong oras para makabili o makahiram. Pero mas pinili ko pong dumating dito kaysa hindi na makarating. Tahimik ang silid saglit. Narinig pa niya ang bahagyang pagtawa ng isa sa mga panel.
Kung sa bagay, at least honest ka, ani ng isa, ngunit halatang may pangmamaliit sa tinig. Pero miss dito sa kumpanyang ito, appearance matters. Kung hindi mo nga kayang ayusin ang sarili mo, paano ka namin pagkakatiwalaan ng mas malalaking responsibilidad? Ramdam ni Lyra ang pamumuo ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit pinilit niyang wag itong tumulo. Mahinahon niyang sinagot, "Naiintindihan ko po. Pero kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, ipapakita ko na higit pa sa itsura ang maibibigay ko. May sipag po ako at dedikasyon. At kahit anong hirap, handa po akong matuto at magbigay ng buong lakas para sa trabaho." Nagkatinginan ang mga managers. May halong ngisi at pang-uuyam. Isa sa kanila ay nagpatuloy sa pantatanong, ngunit ramdam niya ang mabigat na atmosphere na para bang nakakahon na siya sa panghuhusga ng kanyang hitsura. At sa kabila ng lahat ng kahihiyang dinanas niya sa mga oras na iyon, pinilit niyang manatiling nakatayo sa sarili niyang prinsipyo. Sa kanyang isip, malinaw ang isang bagay. Hindi siya lumuwas ng Maynila para lang umatras sa harap ng hamon. Kahit walang sapatos, dadalhin niya ang sarili niya ng may dangal dahil higit sa lahat, naniniwala siyang ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang anyo, kundi sa tibay ng kanyang puso. Sa loob ng conference room, tila ba lumiliit ang mundo ni Lyra habang nakaupo siya sa harap ng 3 managers. Ang mesa ay punong-puno ng papeles, mga laptop at ballpen na ginagamit nilang panulat. Ngunit mas matalim kaysa kahit anong tinta ang kanilang mga titig na nakapako sa kanyang mga paa. Miss De La Cruz, wika ng isa, isang lalaking may makapal na salamin at tinig na malamig na parang bakal. Alam mo ba kung gaano taon professional na dumating sa interview ng ganyan? Hindi ba't dapat alam mo na kung anong inaasahan sa isang corporate environment? Hindi pa man siya nakakabawi, nagsalita naman ang babae sa kanan. Si Melissa, HR manager na kilala sa pagiging istrikto at trangka. Kung hindi mo kayang ayusin ang sarili mo, paano ka namin aasahang makipag-deal sa mga kliyente? Ang simpleng pagpresenta ng sarili, hindi mo nagawa. Umiling ito at bahagyang natawa, sabay tingin sa dalawa niyang kasama. Parang pinipisilang dibdib ni Lyra sa bawat salitang lumalabas. Ngunit huminga siya ng malalim, iniangat ang ulo. At mahinahong sagot, "Pasensya na po ma'am, sir. Nasira po ang sapatos ko sa biyahe papunta rito. Wala na pong oras para makabalik o makabili ng bago. Ayaw ko pong palampasin ang pagkakataong ito, kaya mas pinili ko pong dumating kahit ano pa ang itsura ko." Natahimik ang silid saglit bago maririnig ang mahinang pagtawa ng isang manager na nakaupo sa dulo. "So basically, you're telling us na wala kang backup plan? Hindi ba't mas masahol pa iyon kaysa sa hindi pagdalo? Kung ganyan ka palaging magdedesisyon, baka madamay ang kumpanya." Narinig ni Lyra ang mahihinang halakak mula sa labas ng pintuan. Marahil ay mga staff na nakakarinig ng usapan. Parang tinutusok na manatinig ang kanyang balat. Ngunit kahit nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi niya ibinaba ang tingin. Pinilit niyang manatiling mahinahon. "Hindi po ako perpekto." Mahina ngunit malinaw niyang sambit. "Pero kahit po anong aberya, pipilipin ko pong humanap ng paraan para hindi masayang ang oportunidad. Kung diyon pong pagkukulang ang tinitignan ninyo, tanggap ko po. Pero sana po makita niyo rin ang determinasyon kong humarap kahit ganun ang sitwasyon." Nagtawa na ng 2 manager, halatang hindi kumbinsido. "Determination won't close deals, Miss De La Cruz," sabi ng isa. May halong pang-asar. "Clients don't care about your hardships. They care about results, image, and professionalism." Ramdam ni Lyra ang pag-iinit ng kanyang mata, ngunit pinigilan niya ang luha. Isang iglap lang baka mabansagan siyang mahina at lalong pagtawanan. Kaya't huminga siya ng malalim, pinilit na ipirmi ang boses. "Naiintindihan ko po. Pero naniniwala po ako na ang tunay na profesionalismo ay hindi lang nasusukat sa itsura. Nasusukat din ito sa kakayahang tumayo sa gitna ng tahihiyan at gawin ang nararapat." At doon pumasok ang biglang katahimikan. Narinig ang pagbukas ng pinto ng conference room.
Tumayo agad ang mga managers. Halatang kinabahan. Isang lalaking matangkad, naka-dark suit at may presensya na agad pumuno sa silid ang pumasok. Ang CEO mismo ng Ramirez Corporation, si Victor Ramirez. Good morning. Malalim at mahinahon ang tinig nito. Ano itong naririnig ko? Ang mga mata niya, malamig ngunit mapanuri, ay agad bumagsak kay Lira na nakaupo. Halatang naiipit sa sitwasyon. Napansin niya agad ang mga hubad na paa ng dalaga at pagkatapos ay tiningnan ang mga managers na tila ba biglang nawala ang tikas. Sir, nautal na sambit ng isang manager. Nag-i-interview lang po kami, pero itinaas ng CEO ang kamay, pinutol ang sasabihin. Narinig ko na mula sa labas. Interesting explanation. Lumapit siya sa mesa, tumingin kay Lira, at para bang sinusuri hindi lang ang itsura kundi ang tapang ng loob. So, dumating ka dito kahit walang sapatos just to attend this interview. Tahimik si Lira sadlit bago tumango. Opo sir, nasira po ang sapatos ko. Pero naisip ko po, mas malaking pagkakamali ang hindi pagdating. Naisip ko pong mas mabuti nang ipakita kong handa akong humarap kahit mahirap kaysa sumuko. Sandaling ngumiti si Victor, isang ngiting hindi maipaliwanag na parang nakakita siya ng bagay na hindi nakita ng iba. Ang mga managers naman ay nagsimulang magbulungan, halatang hindi makapaniwala sa nangyayari. Sa mga mata ni Lira, dama niya na isang hindi inaasahang eksena ang nabubuo. Eksena na maaaring tuluyang magpabago ng takbo ng kanyang kapalaran. At sa likod ng lahat ng kahihiyan at pangungutya, isang maliit na pag-asa ang muling sumibol sa kanyang dibdib. Tahimik ang conference room at ang katahimikang iyon ay tila humaba ng 10 beses kaysa sa orihinal nitong haba. Ang mga managers ay nakayuko, naghihintay ng sasabihin ng CEO. Si Lira, nakaupo pa rin at mahigpit na hawak ang kanyang envelope, ay halos hindi makatingin sa mga mata ni Victor. Ramdam niya ang pagtibok ng kanyang dibdib. Para bang anumang saglit ay aatake rin siya sa kaba. Muling nagsalita si Victor, mas malinaw at matatag na ngayon ang kanyang tinig. You're hired! Parang bumagsak ang mga salitang iyon na kasing bigat ng toneladang bakal. Nanlaki ang mga mata ng mga managers at halos sabay-sabay silang napatingin sa isa't isa. Ang isa sa kanila ay muntik pang mapaubo, hindi makapaniwala sa narinig. Ang HR manager na si Melissa ay napakunot ang noo at halatang hindi sang-ayon. Sir, nauutal niyang tanong, sigurado po ba kayo? Hindi pa po natin siya tinatanong tungkol sa qualifications, sa background, pinutol agad siya ni Victor. Narinig ko na ang kailangan kong marinig. Nilapitan niya ang mesa at tumingin ng diretso kay Lira. Miss De La Cruz, alam mo ba kung bakit kita tinanggap? Dahan-dahang umiling si Lira. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi po, sir. Hindi ko po alam. Umiti si Victor. Ngunit hindi niting biro, kundi niting may bigat at paniniwala. Dahil pinakita mo na handa kang ipaglaban ang pagkakataon. Hindi ka tumakbo, hindi ka sumuko kahit na nasa pinakakahihiyang sitwasyon ka na. Ang ganitong klase ng determinasyon, mas mahalaga ito kaysa sa mamahaling sapatos o bagong damit. Ang ganitong klase ng tao, iyon ang kailangan ng kumpanya. Hindi nakapagsalita agad si Lira. Ramdam niya ang init ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Pinilit niyang magsalita, ngunit ang tinig niya'y paos. Sir, maraming salamat po. Hindi ko po akalaing mangyayari ito. Akala ko po. Tama na, sagot ni Victor, magaan ang tono. Simula ngayon, bahagi ka na ng Ramirez Corporation. May mga darating na training at marami kang kailangang matutunan, pero sigurado akong kaya mo. Sa labas ng pintuan, ang ilang staff na nakarinig ng lahat ay nagbulungan, halos hindi makapaniwala. Ang mga aplikanteng nasa lobby ay nagulat nang makita si Lira na lumabas ng silid na may luha sa mata, ngunit may kakaibang ningning ng tagumpay sa mukha. Ang mga dati nagtatawanan ay natahimik, na puno ng pagtataka. Siya ba tinanggap? Pero wala siyang sapatos? Bulong ng isa. Hindi ako makapaniwala. Paano nangyari iyon? Sagot ng isa pa. Ngunit kahit anong duda ang kanilang ipukol, hindi na iyon mahalaga kay Lira.
habang naglalakad siya palabas ng gusali. Ramdam niyang magaan ang bawat yapak ng kanyang hubad na paa sa marmol na sahig. Para bang wala na siyang iniinda. Ang lahat ng sakit, pangungutya at hiya ay napalitan ng isang tagumpay na hindi niya inasahan. Muli siyang pinatawag ni Victor bago siya tuluyang umalis. Sa isang maliit na opisina, kinausap siya ng mas personal. "Lira," wika ng CEO, "huwag mong isipin na ito ay awa. Hindi ako namimigay ng posisyon dahil sa awa. Ang ibinibigay ko ay pagkakataon. At ang pagkakataong ito, hindi ko ibibigay kung hindi ko nakitang karapat-dapat ka." Tumango si Lira, nanginginig pa rin ang kamay. "Opo, sir. Hindi ko po sasayangin. Gagawin ko po ang lahat." "Good," sagot ni Victor. "Babalik ka dito bukas para asikasuhin ang mga papeles mo. Simula na iyon ang bago mong yugto." Paglabas niya ng gusali, ang araw ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Sa gitna ng maingay na kalsada ng Maynila, huminto siya sandali, pumikit at hinayaan ang luha na dumaloy ng malaya. Hindi iyon luha ng kahihiyan, kundi luha ng tagumpay ng isang pangarap na unti-unting nagkakaroon ng hugis. "Salamat po, Panginoon." Mahina niyang sambit, hawak ang envelope na matagal niyang kinapit-bisig. "Hindi ko po sasayangin ito. Para po ito kina inay at itay." At sa araw na iyon, nagbago ang lahat para kay Lira. Mula sa isang dalagang pinagtatawanan dahil walang sapatos, siya ngayon ay isang bagong empleyado sa isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Ang kanyang pangalan na dati simpleng nakasulat lang sa mga papel ng aplikante ay nagsimula ng mag-ukit ng marka sa kasaysayan ng kanyang sariling buhay. Kinabukasan, dala ang kakaibang kaba at tuwa. Maaga pa lamang ay nakatayo na si Lira sa harap ng gusali ng Ramirez Corporation. Ngayon, suot niya ang simpleng blusa at palda na malinis at sa kanyang mga paa, isang pares ng bagong sapatos na binili niya mula sa kaunting ipon na natira. Hindi mamahalin, ngunit maayos at disente. Habang nakatingala sa matayog na gusali, halos hindi siya makapaniwala na ito na ang kanyang magiging lugar ng trabaho. Sa reception, sinalubong siya ng HR staff na magbibigay sa kanya ng orientation. "Miss De La Cruz, dito ka muna. May ipataliwanag lang kami tungkol sa iyong magiging tungkulin." Inilabas ng staff ang ilang papeles at ipinaliwanag ang mga alituntunin. Pagkatapos ay ipinakilala siya sa kanyang magiging supervisor na si Mr. Carlos, isang matipuno at seryosing lalaki na matagal ng admin officer ng kumpanya. "Lira, ikaw ang magiging admin assistant. Simple lang ang trabaho mo pero kailangang maingat. Mga schedules, files at coordination sa ibang departments. Kapag nagkamali ka, maaapektuhan ang lahat." Seryosong sabi nito. Tumango si Lira, may bahid ng kaba ngunit puno ng determinasyon. "Opo, sir. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko." Ngunit hindi naging madali ang kanyang unang araw. Sa opisina, may ilan sa kanyang mga kasamahan ang agad nagbulungan nang makita siya. Ayan yung bagong hire. Yung walang sapatos. Mahina ngunit malinaw na sabi ng isa. Ang iba na may napatingin at nagkunwaring abala, ngunit halata ang pag-aalinlangan. Narinig iyon ni Lira. At bagamat nasaktan siya, pinili niyang huwag magpahalata. Sa halip, mumiti siya at nagpakumbaba. "Magandang umaga po," bati niya sa lahat kahit walang sumagot sa iba. Sa kanyang puso, alam niyang hindi niya makukuha agad ang respeto ng lahat. Kailangan niya itong paghirapan. Nagsimula siyang asikasuhin ang mga papeles na iniabot ni Mr. Carlos. Bagamat hindi pamilyar sa lahat ng proseso, masigasig siyang nagtatanong at nag-aaral. "Sir, ganito po bang tamang pag-file?" tanong niya habang inaayos ang mga dokumento. Sa umpisay, malamig ang tugon ng kanyang supervisor. Ngunit napansin din nito na mabilis siyang matuto at masinop sa trabaho. Habang tumatagal ang araw, ipinakita ni Lira ang kanyang kasipagan. Siyang unang dumating sa opisina, nakaupo na at naglilinis ng mesa bago pa man dumating ang iba. Kapag may nagbili na simpleng gawain,
ginagawa niya ito ng walang reklamo. Kapag may kasamahan na nahihirapan sa printer o computer, siya ang unang lumalapit para tumulong kahit hindi sakop ng kanyang tungkulin. Ngunit hindi pa rin nawala ang mga mapanghusga. Isang hapon, narinig niya ang 2 empleyado na nag-uusap sa pantry. Hindi ko alam kung bakit siya tinanggap. Siguro dahil naawa ang CEO. Pero tignan mo naman, probinsyana, walang dating. Pinili niyang huwag pumasok para sumagot. Bagkus ay dumiretso na lamang siya sa kusina upang magtimpla ng kape. Sa halip na magalit, sinabi niya sa sarili, "Balang araw, ipapakita ko sa kanila na mali ang iniisip nila." Lumipas ang mga linggo at naging bahagi na ng araw-araw na buhay ni Lyra ang pagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Madalas, siya ang huling lumalabas ng opisina. Sinisiguradong maayos ang lahat ng papeles at walang naiwan na hindi natapos. Kapag nakikita siya ng janitor na si Mang Ben, napapailing ito. "Iha, ikaw na yata ang pinakahuling umuuwi dito araw-araw." Ngumiti lang si Lyra. "Ayos lang po, Mang Ben. Mas mabuting ang masiguro kung maayos lahat bago ako umuwi." At unti-unti, napansin ng ilang empleyado ang kanyang dedikasyon. Ang iba na dati ay nagbubulungan tungkol sa kanya ay nagsimulang magtanong ng tulong. "Lyra, pwede bang makiusap? Baka pwede mong tingnan itong schedule kung tama ang pagkaka-input?" Saka siya ningitian ng may kaunting paggalang. Isang araw, kinausap siya ni Mr. Carlos matapos makita ang maayos na pagkakagawa niya sa mga reports. "Lyra, hindi ko akalaing ganito kakasipag at maaasahan. Maganda ang ginawa mo. Ipagpatuloy mo lang." Muntik nang maluha si Lyra sa mga salitang iyon. Sa wakas, may nakapansin sa kanyang pagsusumikap. Sa bawat papuri, kahit maliit, nadaragdagan ang kanyang lakas ng loob. Hindi pa tapos ang laban. Marami pa siyang kailangang patunayan. Ngunit alam niyang nasa tamang landas na siya. Sa kanyang unang buwan, natutunan niyang hindi sapat ang simpleng makapasok sa trabaho. Kailangan ding magpakatatag sa harap ng paghamak at panghuhusga. Ngunit sa puso ni Lyra, malinaw na malinaw ang kanyang layunin. Ipakita sa lahat na ang isang dalagang minsang pinagtawanan dahil walang sapatos ay may kakayahang tumayo, magpakumbaba at magsikap hanggang marating ang tagumpay. Lumipas ang ilang linggo sa trabaho at tila unti-unti nang nasasanay si Lyra sa kanyang bagong kapaligiran. Sanay na siyang maging unang pumapasok at huling umuuwi, ngunit hindi niya inakalang darating agad ang isang mabigat na hamon na susubok sa kanya. Isang umaga, ipinatawag siya ni Mr. Carlos. Nakaupo ito sa kanyang mesa, hawak ang ilang folder at may seryosong ekspresyon. "Lyra," wika niya, "may project na kailangan ng tulong. Actually, ito ay report para sa quarterly performance na ipipresent sa board at sa mga investors. Nasa ilalim ka pa lang ng training. Pero sinabi mismo ni Sir Victor na ikaw ang gusto niyang mag-asikaso ng initial draft." Nanlaki ang mga mata ni Lyra. "Ako po, sir? Ako po ba talaga?" Tumango si Mr. Carlos. "Oo, hindi ko rin alam kung bakit, pero iyon ang bilin ng CEO. 2 linggo lang ang palugit. Kapag pumalpak ito, malaking problema." Naghalo ang kaba at tuwa sa dibdib ni Lyra. Para bang biglang lumaki ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa kanyang mga balikat. Paglabas niya ng opisina, agad na kumalat ang balita. "Narinig mo? Si Lyra daw ang gagawa ng draft ng report para sa board." Bulong ng isa. "Sigurado akong babagsak iyon. Baguhan pa lang siya. Hindi niya kaya iyon. Kahit ako, ilang taon na rito, hirap pa rin sa ganong klase ng report, dagdag pa ng isa." Nagtawanan sila, halatang minamaliit ang kakayahan ni Lyra. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo siyang nagkaroon ng determinasyon. Sa kanyang isip, bumalik ang tinig ni Victor noong unang beses siyang tinanggap. Ang ganitong klase ng determinasyon, iyon ang kailangan ng kumpanya. Hindi niya hahayaan na masayang ang tiwalang ibinigay sa kanya. Mula noon, nagsimula na ang halos walang tigil na pagsusumikap ni Lyra. Halos buong araw siyang nakababad sa data, mga files, graphs at spreadsheets na hindi pa niya nakikita noon. Sa gabi,
Inadala niya ang ilang kopya para pag-aralan sa maliit na silid na tinutuluyan niya sa bahay ng tiyahin. Madalas pasado hating gabi na siya kung matulog at gigising ng alas 5 para makapasok ng maaga. "Anak, magpahinga ka naman," minsan sabi ni inay sa tawag. "Naririnig ko na pagod ang boses mo." Numiti si Lyra kahit nanlalata na. "Kaya ko po, Nay? Kailangan ko pong gawin ito para po sa atin. Maging si Tia Corazon ay napansin ng pagbabago. Lyra, kung hindi ka mang-ingat, baka magkasakit ka. Pero kung makakabuti sa iyo iyan, bahala ka." Sa unang pagkakataon, wala ang matalim na pananalita ng tiyahin. Halatang namangharin ito sa dedikasyon ng pamangkin. Sa opisina, hindi na alintana ni Lyra ang mga tingin ng mga kasamahan. Sa tuwing may maririnig siyang bulungan ng pagdududa, lalo siyang nagsusumikap. Kumuha siya ng mga lumang sample reports sa archive. Nagtanong kay Mang Ben kung paano maayos na nagagamit ang photocopy machine at palihim na nag-aaral ng basic business analysis mula sa mga librong binili sa second-hand bookstore. Isang gabi, habang halos wala ng tao sa opisina, dumaan si Victor Ramirez. Napansin niyang bukas pa ang ilaw sa admin department. Nang sumilip siya, nakita niya si Lyra nakayuko, hawak ang ballpen at notebook. Sabay tinitignan ang laptop na puno ng graphs. Maputla ang mukha nito, ngunit seryoso at hindi nagpapakita ng pagod. "Miss de la Cruz," tawag ni Victor. Napalingon si Lyra, halos matulala. "Sir, pasensya na po. Hindi ko napansin ang oras." Naglakad papasok si Victor at tumingin sa mga papel na nakakalat. "You're still here? Working on the report?" "Opo, sir, sinusubukan ko pong mas maging malinaw at detalyado ang lahat. Ayaw ko pong masayang ang pagkakataong ibinigay niyo." Bahagyang numiti si Victor. "Good. I like that attitude. But don't forget, kahit gaano kahalaga ang trabaho, kailangan mo pa ring alagaan ang sarili mo." Tumango si Lyra, ngunit sa puso niya, hindi niya magawang bumitaw. Para sa kanya, mas mahalaga ang tagumpay ng report kaysa sa pansamantalang pahinga. 2 linggo ang lumipas at dumating ang araw ng pagpasa ng report. Pagpasok niya sa boardroom, dala niya ang makapal na folder ng dokumento. Tahimik ang mga managers, halatang nag-aabang ng pagkakamali. Ngunit nang simulan niyang ipaliwanan ang laman ng report, mga trends, projections at malinaw na rekomendasyon, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng ilan. Matapos ang presentasyon, nagsalita si Victor. "Excellent work, Lyra. This is beyond what I expected. Malinaw, organisado at may direksyon." Hindi makapagsalita agad si Lyra. Halos maiyak siya sa harap ng lahat. Lalo na nang mapansin niyang ang mga taong dati nagduda ay napipilitang pumalakpak. Paglabas ng boardroom, naramdaman niya ang gaan sa kanyang dibdib. Ang lahat ng puyat, gutom at pagod, lahat ng iyon ay nagbunga. Hindi man nawala agad ang mga mapanghusga, alam ni Lyra na nagsisimula na silang makakita ng bago, hindi na lamang ang walang sapatos, kundi ang empleyadong may dedikasyon, sipag at husay na higit pa sa inaakala ng lahat. Sa bawat tagumpay ni Lyra, may kasabay ding mga matang hindi masaya sa kanyang pag-angat. Isa sa mga ito ay ang HR manager na si Melissa. Ang parehong babaeng unang nagtanong at halos mang-insulto sa kanya noong araw ng interview. Ilala si Melissa bilang isang matapang at maimpluwensyang manager na matagal nang nasa kumpanya. Para sa kanya, tila isang insulto ang pagdating ni Lyra. Isang probinsyanang walang sapatos noon, ngunit ngayon ay pinupuri ng CEO mismo sa harap ng lahat. Isang hapon matapos ang pagpupulong kung saan pinuri ni Victor ang report ni Lyra, tahimik na nagtipon-tipon ang ilang empleyado sa pantry. Kasama nila si Melissa na may hawak na tasa ng kape. Ngunit mas matalim kaysa sa caffeine ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ko maintindihan kung bakit binibigyan ng CEO ng atensyon ang baguhang iyon. Marami naman dito na mas may experience. Hindi kaya may espesyal na dahilan? Napatinginan ang ilan, alam ang ibig ipahiwatig. May isa pang sumagot, "Ibig niyo bang sabihin pinaboran siya ni Sir Victor?" Ngumiti si Melissa, tila ba nakahanap ng kasangga.
Well, hindi ba't obvious? Wala naman siyang sapat na karanasan. Pero tingnan niyo, bigla siyang binigyan ng malaking project. Kung hindi ba paborito ng boss, paano nangyari iyon? Mabilis kumalat ang bulong-bulungan. Sa bawat sulok ng opisina, may maririnig na paratang na kaya lamang nakapasok at mabilis na umaangat si Yira ay dahil sa atensyon ng CEO. Ang dating palihim na pagtawa tungkol sa kanyang pagiging walang sapatos ay napalitan ng mas mabigat na intriga. Naramdaman iyon ni Lira nang mapansin ang ilang kasamahan na umiwas ng tingin sa kanya o nagbulungan kapag siya'y dumadaan. Isang umaga, nang iabot niya ang ilang files kay Melissa, malamig itong tumingin at may mapanuyang ngiti. Wow! Ang sipag mo talaga, Lira. Siguro naman, masarap ang feeling na palaging pinupuri ng CEO, ano? Bahagyang nag-init ang tainga ni Lira, ngunit pinilit niyang maging magalang. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, ma'am. Trabaho? Tugon ni Melissa, tinaasan siya ng kilay. Sana nga trabaho lang, at hindi ibang dahilan kung bakit ka nandito. Nanginginig ang mga kamay ni Lira, ngunit pinili niyang manahimik. Hindi niya kayang makipagtalo, lalo na sa isang taong may matagal ng impluwensya sa kumpanya. Sa halip, tahimik siyang bumalik sa kanyang mesa at nagpatuloy sa trabaho. Ngunit hindi ibig sabihin ay hindi siya nasaktan. Sa gabi habang pauwi siya at nakaupo sa jeep, hindi niya naiwasang mapaluha. Bakit ba palaging may kailangang manira? Tanong niya sa sarili. Hindi ba sapat ang lahat ng pinaghirapan ko? Nang tawagan siya ng kanyang ina mula sa probinsya, sinikap niyang itago ang bigat sa dibdib. Anak, kamusta ang trabaho? Masayang tanong ni Nena. O okay lang po, Nay, sagot ni Lira. Pilit na pinapakalma ang tinig. Medyo mahirap po, pero kakayanin. Alam kong kaya mo, anak. Kahit anong pagsubok, alam kong hindi ka susuko. At iyon ang naging lakas ni Lira. Kinabukasan, pumasok siya ulit sa opisina na may bagong tapang. Hindi niya pinansin ang mga bulungan. Hindi niya hinayaan na guluhin siya ng mga maling paratang. Sa halip, mas lalo niyang pinaghusay ang kanyang trabaho. Kung dati ay maayos na siya sa mga dokumento, ngayon ay mas maingat at mas organisado pa siya. Kapag may ipinapagawa sa kanya, hindi lamang siya sumusunod, ginagawa niyang higit pa sa inaasahan. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ng ilang empleyado ang kanyang katahimikan sa kabila ng mga tsismis. May isang kasamahan na lumapit sa kanya sa pantry. Lira, pasensya na ha? Naririnig ko yung mga sinasabi nila. Pero gusto kong malaman mo na hindi lahat kami naniniwala roon. Kitang-kita naman naming nagsusumikap ka talaga. Ngumiti si Lira at bahagyang nabawasan ang bigat na dinadala. Salamat, hindi ko na lang po iniintindi. Basta ginagawa po ang trabaho po. Ngunit hindi basta titigil si Melissa. Sa susunod na board meeting, sinubukan itong siraan si Lira. Sa harap mismo ni Victor at ng iba pang executives, sinabi niya, "Sir, may mga reklamo po na naririnig ako tungkol kay Miss De La Cruz. Sinasabi ng ilan na baka hindi pa siya handa para sa mga proyektong ibinibigay sa kanya. Marahil kailangan pa niyang mag-focus sa simpleng gawain muna." Tumahimik ang silid at halos mapalubog si Lira sa kinauupuan niya. Ngunit bago pa man makasagot si Melissa, nagsalita si Victor. "Miss Melissa, sa lahat ng reports na natanggap ko nitong nakaraang buwan, ang gawa ni Lira ang pinakamaayos at pinaka-komprehensibo. At hindi lang ako ang nakapansin, pati ang board. Kung may reklamo man, marahil ay dapat nating suriin kung saan nanggagaling at ano ang motibo." Namula ang mukha ni Melissa at halatang hindi inaasahan ang sagot. Hindi na siya nakapagsalita pa. Samantalang si Lira, bagamat tahimik ay nakahinga ng maluwag. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam pa rin niya ang diskriminasyon. Mga matang nakatingin ng may panghuhusga, mga bulungang hindi maiiwasan. Ngunit sa halip na sumuko, pinili niyang magpatuloy. Pinili niyang maging masipag at magpakumbaba. Kahit na tila lahat ay laban sa kanya, sa kanyang puso, alam niyang darating din ang panahon na mapapatunayan niya sa lahat
Hindi siya umaangat dahil sa pabor o tsismis. Umaangat siya dahil sa sipag, tiyaga at pusong hindi sumusuko kahit sa gitna ng paghamak. Lumipas ang mga buwan at sa kabila ng mga bulong-bulungan at mapanghusgang mata, nanatiling nakatindig si Lyra. Hindi siya bumitiw sa kanyang trabaho. At sa bawat araw ay patuloy niyang pinapakita na ang kanyang lakas ay hindi nakasalalay sa panlabas na anyo kundi sa sipag at disiplina. Kung may mas nakapansin dito higit sa lahat, iyon ay si Victor Ramirez mismo. Isang Lunes ng umaga, habang abala sa pag-aayos ng mga files si Lyra, bigla siyang pinatawag sa opisina ng CEO. Kinabahan siya. Iniisip kung may nagawa ba siyang pagkakamali. Pagdating niya, sinalubong siya ng kalmadong boses ni Victor. Lyra, may investors meeting tayo ngayong hapon. Gusto kong sumama ka. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Ako po, sir? Hindi po ba masyado pong mataas ang meeting na iyon para sa isang admin assistant tulad ko? Ngumiti si Victor at tumango. Exactly. Gusto kong makita mo kung paano gumagana ang mga bagay sa mas mataas na antas. At gusto ko ring makita ng mga investors na may mga batang empleyado rito na may potensyal. Ikaw ang maisip ko. Nawalan siya ng salita. Ang bigat ng tiwala ay parang kumislot sa dibdib niya. Salamat po sir. Gagawin ko po ang makakaya ko. Sa hapon ding iyon, nakaupo siya sa gilid ng mahaba at makintab na mesa kung saan nakapaligid ang ilang foreign investors at mga senior executives. Tahimik siyang nakinig sa bawat detalye ng diskusyon. Ngunit hindi nagtagal ay napansin siya ng isa sa mga bisita. And who is this young lady? Tanong ng isa, medyo nagtataka. Bago pa makasagot si Lyra, si Victor na ang sumalo. This is Lyra de la Cruz, one of our promising new hires. I wanted her to observe and learn. Napatingin ang lahat sa kanya at ramdam ni Lyra ang kaba. Ngunit nang tanungin siya kung ano ang opinyon niya sa isang partikular na proposal, hindi siya umatras. Sa tingin ko po, maingat ngunit malinaw niyang wika. Maganda ang plano, ngunit baka mas kailangan nating tingnan ang long-term sustainability kaysa sa mabilis na kita. Kasi po, kapag nagkaroon ng problema sa supply chain, baka mahirapan tayong makabawi. Tahimik ang lahat saglit. Pagkatapos ay tumango ang isa sa mga investors. That's a very good point. Simple but accurate. Napatingin si Victor kay Lyra at sa mga mata nito'y may bahid ng pagmamataas. Hindi dahil sa posisyon, kundi dahil nakita niya ang tapang at talino ng isang empleyadong dati pinagtatawanan lamang. Mula noon, ilang beses na siyang isinama ni Victor sa mga pulong. Unti-unting natutunan ni Lyra kung paano makipag-usap ng direkta sa mga tao, kung paano tumayo ng may kumpiyansa, at kung paano magbigay ng ideya na may bigat kahit siya'y baguhan pa lamang. Sa mga oras na wala silang meeting, madalas siyang tinuturuan ni Victor sa kanyang opisina. Lyra, sabi nito minsan, habang pinapakita ang mga graphs at charts, leadership is not about controlling people, it's about guiding them, making them believe they can do better. Tahimik siyang nakinig, itinatala ang bawat payo. Sir, paano niyo po natutunan lahat ng ito? Tanong niya. Mumiti si Victor, bahagyang humilig sa upuan. Through failure, hindi ako laging nasa ganitong posisyon. Dumaan din ako sa mga taong humamak sa akin. Pero ang sikreto, huwag kang bumitaw. Ang mga salitang iyon ay parang salamin ng kanyang sariling buhay. Nakaramdam siya ng kakaibang koneksyon kay Victor, hindi lang bilang CEO at empleyado, kundi bilang dalawang taong parehong dumaan sa hirap bago marating ang kinaroroonan. Habang lumilipas ang mga araw, napapansin ni Lyra na mas nagiging magaan ang loob ni Victor sa kanya. Kapag nasa opisina ito at may pahinga, tinatanong siya nito tungkol sa kanyang pamilya. Kumusta ang ama mo? Nakakabili na ba ng gamot? Minsan, nahihiya siyang sumagot. Medyo mahirap pa rin po, sir, pero gumagaan na dahil sa sahod ko. Tumangoy si Victor at seryosong sabi, mabuti, huwag mong kalimutan kung bakit ka nagsusumikap.
iyon ang magpapatibay sa'yo. Ang mga ganitong simpleng pag-uusap ay nagbigay ng kakaibang lakas kay Lyra. Sa gitna ng diskriminasyon at tsismis, may isang tao na buo ang tiwala sa kanya at iyon ay walang iba kundi ang pinuno mismo ng kumpanya. Unti-unti, napansin ng iba pang empleyado ang kakaibang pagtrato ng CEO kay Lyra. May ilan na mas lalo pang naginggit, ngunit mayroon ding nagsimulang humanga. Hindi madaling balewalain ang tiwalang ipinapakita ni Victor at sa puso ni Lyra, unti-unti niyang naramdaman na hindi lamang siya basta empleyado. Siya ay isang tao na may kakayahan, may boses at may halaga. At higit sa lahat, mayroong isang taong nakakita ng potensyal niya kahit noong panahong walang ibang naniwala. Sa mga oras na iyon, nagsisimula ng mabuo ang isang ugnayan na higit pa sa simpleng relasyon ng boss at empleyado. Isang ugnayan na maghahatid sa kanila sa mas masalimuot, mas makahulugang kwento sa mga susunod pang taon. Makalipas ang halos isang taon mula nang matanggap si Lyra sa Ramirez Corporation, malaki na ang ipinagbago ng kanyang buhay. Kung dati ay kinakailangan niyang paulit-ulit na isuot ang parehong blouse at palda, ngayon ay mayroon na siyang ilang pares ng disenteng damit pang opisina. Hindi mamahalin, ngunit maayos at malinis, mga damit na binili niya mula sa kanyang sariling pinaghirapang ipon. Sa unang pagkakataon, nakatayo siya sa harap ng salamin, hindi lamang bilang isang simpleng probinsyana, kundi bilang isang propesyonal na babae na unti-unti nang natutupad ang kanyang mga pangarap. Tuwing sweldo, hindi niya iniisip ang sarili. Malaking bahagi ng kanyang kita ay ipinapadala niya sa probinsya. Sa tuwing tatawag siya sa kanilang baryo, gamit ang lumang cellphone ng kapitbahay, naririnig niya ang tinig ng kanyang ina na puno ng pasasalamat. "Anak, salamat sa ipinadala mo. Nakabili na tayo ng gamot para sa itay mo. Nakapagbayad na rin tayo sa utang sa botika." Maging ang kanyang mga kapatid ay nakikinabang sa kanyang pagsusumikap. Si Joey, ang bunsong palaging may hawak na trumpo, ay nakapag-enroll na sa kolehiyo. Si Mika naman, na madalas inuubo noon, ay nakapagtapos na ng senior high school. At ngayon ay nangangarap na maging guro. "Ate, kung hindi naya sa'yo, baka hindi na ako nakapag-aral," sabi nito minsan sa tawag. At halos mapaiyak si Lyra sa tuwa. Sa mga gabing siya'y mag-isa sa kanyang maliit na kwarto, madalas niyang iniisip kung gaano kalayo na ang kanyang narating. Noon wala siyang sapatos at pinagtatawanan ng lahat. Ngayon, hindi man maranya, pero unti-unti niyang nakikita ang bunga ng kanyang pagtitiyaga. Ang simpleng bahay nila sa baryo ay naipaayos na rin niya. Napalitan ang mga sirang yero at butas na dingding. Sa wakas, hindi na tumutulo ang bubong tuwing umuulan. Sa opisina, hindi na lamang siya yung baguhang walang sapatos. Sa halip, marami na ang humahanga sa kanyang dedikasyon at sipag. May mga kasamahan na lumalapit sa kanya upang humingi ng payo, lalo na ang mga bagong empleyado. "Lyra, paano mo nagagawang maging maaga palagi? Paano mo nahahati ang oras sa dami ng trabaho?" Mumingiti lang siya at mahinahong sagot. "Kailangan lang talaga ng tiyaga at disiplina. Huwag kang matakot magtanong at huwag kang titigil sa pag-aaral." Unti-unti, naging inspirasyon siya sa iba. Kahit ang mga dati niyang kritiko ay napilitang umamin sa kanilang sarili na may kakaibang galing si Lyra. Sa tuwing dumadaan siya sa hallway, hindi na siyang bulungan ng pang-aalipusta ang naririnig, kundi mga pagbati ng "Good morning, Lyra," o kaya'y "Good job sa report kahapon." Ngunit higit pa sa lahat, ang pinakamalaking gantimpala para kay Lyra ay ang makitang nagbabago ang kapalaran ng kanyang pamilya. Sa bawat padala niya ng pera, sa bawat tawag mula sa baryo, alam niyang unti-unti na niyang natutupad ang pangako sa sarili. Naiaahon niya sila mula sa kahirapan. Isang araw, dumalaw siya sa kanilang probinsya. Pagbaba niya ng bus, sinalubong siya ng kanyang mga kapatid na may dalang kartulina na may nakasulat na "Welcome home, Ate Lyra."
Maging ang kanyang mga magulang ay nandoon, nakangiti at puno ng pagmamalaki. Bagaman payat pa rin si Itay, kita sa kanyang mga mata ang ginhawa at pag-asa na noon ay hindi niya nakita. "Anak, ibang-iba ka na," sabi ni Tomas habang mahigpit na niyayakap ang anak. "Hindi lang ikaw ang nakabangon. Dahil sa iyo, buong pamilya natin ay unti-unting umaangat," napaluha si Lira. "Hindi po ito para sa akin lang, Tay. Para po ito sa ating lahat. Para sa lahat ng sakripisyong tiniis natin." Pagbalik niya sa Maynila, mas lalong naging malinaw ang kanyang misyon. Hindi siya nagtatrabaho para lamang sa sweldo. Nagtatrabaho siya para magbigay ng pag-asa, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi maging sa mga kasamahan sa opisina na nakikita ang kanyang halimbawa. Minsan, kinausap siya ni Victor matapos ang isang presentasyon. "Lira, wika nito, napapansin mo ba? Hindi na ikaw ang pinagtatawanan dito. Ikaw na ngayon ang tinitingala ng marami." Nagulat si Lira at bahagyang ngumiti. "Sir, hindi ko po iyon iniisip. Ang iniisip ko lang po ay kung paano ko magagampanan ng tama ang trabaho." Tumango si Victor, nakangiting puno ng paghanga. "At iyan ang dahilan kung bakit ka naiba. Huwag mong babaguhin iyan." At sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Lira na unti-unti na niyang nararaping hindi lamang ang tagumpay na pinangarap niya, kundi pati ang paggalang ng mga taong minsan ay humamak sa kanya. Ang dating dalagang walang sapatos ay ngayon ay naging huwaran ng sipag at pag-asa. Isang inspirasyon hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa lahat ng nakakakita ng kanyang paglalakbay. Isang umaga, pagdating ni Lira sa opisina, napansin niyang mas mabigat kaysa karaniwan ang atmosphere. Ang mga empleyado ay nagbubulungan, ang mga mukha ay seryoso, at maging ang mga managers ay halatang balisa. Nanaka siya, kaya't agad niyang tinanong ang isa sa kanyang mga kasamahan. "Ano pong nangyayari? Hindi mo pa ba narinig?" Sagot ng isa, mahina ang boses. "Pumagsak ang market, malaki ang nalugi sa kumpanya. May posibilidad na magtanggal ng tao." Parang biglang bumigat ang dibdib ni Lira. Bumalik sa isip niya ang mga sakripisyong ginawa niya para makarating sa kinalalagyan niya. Ngunit higit sa lahat, naalala niya ang mga kapatid na umaasa sa kanya, ang ama niyang may karamdaman, at ang inang patuloy na nagsusumikap sa probinsya. Hindi pwedeng basta na lang maglaho ang lahat ng pinaghirapan niya. Ilang oras ang lumipas bago tinipon ni Victor ang lahat ng empleyado sa isang malaking hall. "Alam kong lahat kayo'y nag-aalala," panimula niya. Seryoso ang tinig. "Totoo na matindi ang krisis na dinaranas natin ngayon. Ngunit naniniwala akong malalampasan natin ito kung magtutulungan tayo." May mga kamay na tumaas. "Sir, totoo po ba na may retrenchment?" tanong ng isa. "Kung hindi tayo kikilos, maaaring umabot doon," tapat na sagot ni Victor. "Ngunit umaasa akong hindi natin kailangan gawin iyon." Natahimik ang lahat. Sa isip ni Lira, naramdaman niyang ito na ang oras upang ipakita ang kanyang malasakit. Sa mga sumunod na araw, pinili niyang magtrabaho ng higit sa nakasanayan. Lumapit siya kay Mr. Carlos at nagsabi, "Sir, handa po akong mag-overtime kahit hindi bayaran. Ang mahalaga po, makatulong ako sa kumpanya." Nagulat si Mr. Carlos at halatang natuwa. "Lira, hindi mo kailangan gawin iyan. Pero kung iyon ang desisyon mo, malaking bagay ang maiaambag mo." Kaya't sa halip na umuwi ng alas 6 ng gabi, madalas ay hanggang alas 10 ng gabi si Lira sa opisina. Inaayos niya ang mga papeles, sinusuri ang mga accounts, at tumutulong sa ibang departamento kahit hindi iyon sakop ng kanyang tungkulin. Minsan nakikita siya ng ibang empleyado at napapailing. "Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng lakas," bulong ng isa. Pero kung lahat tayo ay may ganoong dedikasyon, baka malampasan nga natin ito. Unti-unti, naging inspirasyon siya muli sa kanyang mga kasamahan. Ang mga dati walang gana ay nagsimulang magboluntaryo rin ng dagdag oras. Si Lira nga kaya, bakit tayo hindi, sabi ng ilan. Unti-unti, nabuo ang espiritu ng pagtutulungan sa buong opisina. Isang gabi, habang halos lahat ay pagod na,
Nagpasalamat si Victor sa kanyang mga empleyado. Hindi ko akalaing makikita ko ang ganitong klase ng pagkakaisa at hindi ko rin maikakaila na ang isa sa dahilan kung bakit nagiging posible ito ay dahil sa inisyatiba ng ilang empleyado tulad ni Miss De La Cruz. Napatingin ang lahat kay Lyra at namula siya sa hiya. Ginawa ko lang po ang kaya ko. Mahina niyang tugon. Ngunit sa loob niya, alam niyang ang kanyang malasakit ay higit pa sa inaakala niya mismo. Paglipas ng mga linggo, bagamat nanatiling mabigat ang cases, nakabawi ng unti-unti ang kumpanya. Ang mga proyektong dapat ay nakansela na ay natuloy pa rin dahil sa sama-samang pagtutulungan. Maraming kliyente ang nagpatuloy sa pagtitiwala dahil nakita nilang seryoso at buo ang kumpanya. Sa isang pulong ng board, tuwang-tuwa si Victor habang inilalahad ang progreso. Kung hindi dahil sa sakripisyo ng bawat isa, baka tuluyan na tayong bumagsak. At isa sa mga taong nagbigay ng malaking ambag ay si Lyra. Hindi siya nagdalawang isip na magbigay ng oras at lakas kahit walang kapalit. At iyon ang klase ng empleyadong nagpapalago ng isang kumpanya. Hindi alam ni Lyra kung paano tatanggapin ang mga papuri. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang muli niyang napatunayan ang halaga ng kanyang malasakit. Hindi lamang siya narito para sa sarili, kundi para sa kabutihan ng lahat. Mula sa kanyang pamilya hanggang sa umpanyang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. At sa gabing iyon, habang naglalakad siya pauwi, napatingala siya sa mga ilaw ng siyudad. Sa kabila ng pagod at luha, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Para sa pamilya, para sa kumpanyang umasa sa akin, at para sa pangarap na patuloy kong hinahabol. Makalipas ang ilang buwan, mula nang malampasan ng Ramirez Corporation ang matinding krisis, unti-unti nang bumalik ang sigla ng kumpanya. Ang mga empleyado'y nakahinga ng maluwag, at ang bawat isa'y may bagong lakas na dala ng karanasang kanilang pinamsamahan. Ngunit higit sa lahat, malinaw sa lahat na ang sipag at malasakit ni Lyra ay may malaking bahagi sa muling pagbangon ng kumpanya. Isang umaga, pinatawag ang lahat ng empleyado sa isang General Assembly. Napuno ang conference hall ng mahigit 100 tao at sa gitna ng entablado ay nakatayo si Victor Ramirez. Elegante pa rin ito sa kanyang itim na suit, ngunit kapansin-pansin ang ngiti ng kasiyahan sa kanyang mukha. Ngayong araw, panimula niya, nais kong kilalanin ang ilan sa mga empleyadong nagpakita ng katangi-tanging dedikasyon sa panahon ng ating pinakamatinding pagsubok. Isa-isang binanggit ang mga pangalan ng ilang managers at team leaders. Tumunog ang palakpakan, ngunit nang banggitin ni Victor ang huling pangalan, lahat ay napatigil. At higit sa lahat, nais kong bigyang pugay si Miss Lyra De La Cruz. Parang bumagal ang oras para kay Lyra. Hindi niya inasahan na tatawagin siya sa harap ng lahat. Halos naninginig ang kanyang mga kamay habang naglalakad papunta sa entablado. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanya. Ang ilan ay may paghanga, ang ilan ay may halong inggit, ngunit lahat ay nakikinig. Ito ang babaeng dumating sa atin na walang sapatos, pagpapatuloy ni Victor. Ngunit ngayon ay isa sa mga haligi ng ating kumpanya dahil sa kanyang sipag, disiplina at malasakit na pagtagumpayan natin ang napakahirap na sitwasyon. Kaya't simula ngayon, hindi na lamang siya admin assistant. Siya'y ating bagong junior officer ng administrative department. Nagpalakpakan ang karamihan. May mga tumayo pa at pumalakpak ng masigla. Ngunit hindi rin nakatakas sa kanya ang ilang nakakunot ang noo, kabilang si Melissa na tahimik lamang at halatang hindi masaya sa anunsyo. Tumayo si Lyra sa entablado, hawak ang certificate ng kanyang promosyon. Halos maluha siya habang nagsasalita. Maraming salamat po sa tiwala. Hindi ko po ito makakamtan kung hindi dahil sa tulong at suporta ng lahat. At higit sa lahat, nagpapasalamat ako kay Sir Victor na unang naniwala sa akin. Pangako ko po, patuloy kong gagawin ang lahat para maging karapat-dapat sa posisyong ito. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan siya ng ilang kasamahan. Congrats, Lyra. Deserve mo yan.
Ang galing mo talaga, nakaka-inspire ka. Ngunit may ilan ding hindi makatingin ng diretsyo at narinig niya ang mahinang bulungan. Siguro dahil paborito ng CEO. Hindi mo ring masisisi kung bakit siya na-promote agad. Sa halip na masaktan, mumiti lang siya at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Alam niyang hindi niya makokontrol ang iniisip ng iba, ngunit makokontrol niya ang kanyang sariling gawain. Naging mas mabigat ang kanyang responsibilidad bilang junior officer. Hindi na lamang siya nag-aayos ng papeles o tumutulong sa simpleng gawain. Ngayon, siya na ang nag-oorganisa ng schedules para sa buong departamento. Siya na ang nagmo-monitor ng progress reports at madalas ay siya rin ang sumasama sa mga meeting upang irepresenta ang kanyang team. Noong una, nahirapan siya. Maraming beses siyang nagkamali sa pag-encode ng schedule o kaya'y nagkamali ng pagkakaintindi sa utos ng mas mataas na opisyal. Ngunit sa bawat pagkakamali, humihingi siya ng tawad at inaayos ito agad. Hindi po ako perpekto, sabi niya minsan kay Mr. Carlos. Pero gagawin ko po ang lahat para matuto. At iyon ang nakita ng marami. Hindi siya arogante, hindi siya nagmamagaling. Sa halip, bukas siya sa pagkatuto at sa pagtanggap ng kritisismo. Dahil dito, mas lalo siyang hinangaan ng mga kasamahan na dati nanduda sa kanya. Isang araw, dumating ang imbitasyon mula sa isang business forum. Kailangan ng kumpanya ng kinatawan na magbibigay ng maikling presentasyon tungkol sa kanilang corporate values at resilience. Laking gulat ni Lyra nang siya mismo ang piliin ni Victor. So, mahina niyang sabi, hindi po ba dapat mas mataas na opisyal ang magsalita? Mumiti si Victor. Walang mas mataas o mababa kapag ang pinag-uusapan ay malasakit. At sa lahat ng empleyado, ikaw ang pinakaakmang magsalita tungkol sa resilience. Sa araw ng forum, nakasuot siya ng bagong blazer na iniregalo ng kanyang tiyahin bilang pagbati sa kanyang promosyon. Habang nakatayo sa harap ng mga negosyante at propesyonal, naramdaman niyang bumabalik ang alaala ng kanyang unang interview. Hubad ang mga paa, puno ng kahihiyan. Ngunit ngayon, narito siya, nakatayo ng may kumpiyansa at may galang. Hindi ko po ikinakahiya na nagsimula ako sa wala, panimula niya. Dumating ako rito na pinagtatawanan dahil wala akong sapatos. Ngunit natutunan ko na hindi hadlang ang kahirapan para magtagumpay. Ang tunay na puhunan ay sipag, determinasyon at malasakit. Hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa kapwa at sa kumpanyang pinaglilingkuran. Malakas ang palakpakan. Maraming lumapit sa kanya matapos ang programa, humahanga sa kanyang kwento. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Lyra na ang kanyang pangalan ay unti-unti nang kumikilala. Hindi lamang sa loob ng kumpanya, kundi maging sa mas malawak na mundo ng negosyo. At habang naglalakad siya pa uwi, dala ang kanyang bag at simpleng ngiti, sinabi niya sa sarili, hindi pa rito nagtatapos. Marami pang hamon, ngunit alam kong kaya ko. Dahil mula pa noon, natutunan ko ng lumakad kahit walang sapatos. Kaya't ngayon, kahit saan makarating, hindi na ako matitinag. Sa kabila ng kasayahan sa kanyang bagong posisyon bilang junior officer, hindi pa rin natatapos ang mga pagsubok ni Lyra. Kung may mga taong natutuwa sa kanyang pag-angat, mayroon ding patuloy na nag-iisip ng paraan upang siya ay pabagsakin. At sa unahan ng listahang iyon ay si Melissa, ang HR manager na hindi pa rin matanggap na ang dating dalagang walang sapatos ay ngayon ay nagiging sentro ng atensyon sa kumpanya. Isang umaga, kumalat ang balitang si Lyra raw ay may espesyal na relasyon kay Victor Ramirez. Nagsimula ito bilang bulong-bulungan sa pantry, ngunit mabilis na lumaganap sa iba't ibang departamento. Narinig mo ba? Lagi daw silang magkasama sa meetings. Hindi kaya higit pa sa trabaho ang dahilan? Bulong ng isa. Kaya siguro siya na-promote agad. Dagdag pa ng isa. Ang mga salita ay parang lason na dahan-dahang kumakalat. May mga kasamahan na dati malapit kay Lyra, ngunit nagsimulang umiwas. Kapag dumadaan siya sa hallway, may ilan na biglang tatahimik at halata niyang siya ang paksa ng kanilang pinag-uusapan. Isang hapon,
narinig niya mismo ang isang grupo ng empleyado na nagbibiruan. Kung gusto mong ma-promote, lumapit ka na lang kay CEO gaya ni Lyra. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang katawan. Ramdam niya ang bigat ng akusasyon at halos hindi na niya maitago ang sakit. Sa kanyang opisina, halos mapaluha siya habang nakaupo. Bakit ba palaging may gustong manira? Bulong niya sa sarili. Ginagawa ko naman ang lahat para maging tapat. Bakit hindi sapat? Ngunit hindi siya pinayagang lumubog ng tuluyan ng kanyang alaala. Ang tinig ng kanyang ina, ang pangarap ng kanyang ama na makita siyang umaangat, at ang mga kapatid na umaasang hindi siya susuko. Sa bawat pagpatak ng luha, sinasabi niya sa sarili, hindi ako pwedeng bumigay. Hindi ako pwedeng umatras ngayon. Kinausap siya ni Victor nang mapansin ang kanyang pagiging tahimik. Lyra, tanong nito isang araw, may problema ba? Nag-atubili siyang sumagot. Ngunit sa huli, naglakas loob siya. Sir, marami pong chismis na kumakalat. Sinasabi nilang may relasyon tayo. Sinasabi nilang kaya ako na-promote ay dahil doon. Nanlamig ang silid. Ngunit imbes na magalit, nanatiling kalmado si Victor. Hindi mo kailangang mangamba. Alam kong hindi totoo iyon. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo malinis ang intensyon mo. At tandaan mo, ang chismis ay mawawala. Ang gawa at katapatan mananatili. Bahagyang napagaan ang loob ni Lyra. Ngunit hindi iyon nag-alis ng lahat ng sakit. Alam niyang hindi sapat ang simpleng paliwanag para mawala ang mga bulong-bulungan. Kaya't pinili niyang sagutin ito hindi sa salita kundi sa gawa. Muli niyang pinagtibay ang sarili sa trabaho. Mas lalo siyang nagpakita ng disiplina, maaga pa rin siyang pumapasok, masinop pa rin sa bawat dokumento at mas maingat sa bawat desisyon. Kapag may meeting, hindi siya basta nagmumungkahi kundi sinisiguradong malinaw at may datos ang kanyang sinasabi. Kung dati tahimik lamang ang ilan sa kanyang mga kasamahan, ngayon ay unti-unti silang muling lumalapit sa kanya, humihingi ng payo o tulong. Ngunit si Melissa hindi pa rin tumigil. Gumawa ito ng report na umano'y may irregularity sa ilang mga papeles na hawak ni Lyra. Nang marinig iyon, halos sumuko na ang dalaga. Kung ito ang paraan para tuluyan nila akong masira, paano ko pa mapapatunayan ang sarili ko? Ngunit sa halip na tumakbo o magtago, hinarap niya ang sitwasyon. Sa isang pulong kasama ang mga managers, dinala niya ang lahat ng dokumento. Maayos na naka-file, malinaw ang bawat resibo at walang kahit anong bahid ng anomalya. Narito po ang lahat ng papeles. Kung may mali man, ako mismo ang haharap at tatanggap ng parusa. Pero sana po, tingnan niyo ang katotohanan. Tahimik ang silid. Isa-isang sinuri ng mga managers ang kanyang inihain. Sa huli, si Victor mismo ang nagsalita. Malinaw na walang mali sa kanyang mga gawa. Sa halip, mas maayos pa nga ito kaysa sa nakasanayan natin. Kung may mali, hindi kay Lyra iyon. At tumingin siya kay Melissa na hindi makatingin ng diretsyo. Muling nakahinga si Lyra ng maluwag. Ngunit higit pa roon, muling pinagtibay ang kanyang paniniwala na ang katotohanan, gaano man katagal, ay laging mananaig. Pag-uwi niya, napatingin siya sa kanyang mga paa. Mula sa hubad na talampakang minsang naglakad papasok sa interview, ngayon ay may suot na siyang matitinong sapatos. Ngunit sa isip niya, ang tunay na lakas ay hindi kailanman nanggaling sa panlabas na anyo. Ang tunay na lakas ay nasa puso, sa paninindigang hindi kayang sirain ng kahit anong chismis o paninira. At muling inihanda ni Lyra ang sarili. Alam niyang hindi iyon ang huling pagsubok, ngunit alam din niyang handa na siyang harapin ang lahat. Dahil minsan na siyang tumindig sa gitna ng kahihiyan, at mula noon, natutunan na niyang huwag kailanman sumuko. Matapos ang pagtitipon kung saan ipinakita ni Lyra ang lahat ng dokumento, nanumbalik ang katahimikan sa loob ng silid. Ang mga managers ay nagkatinginan at halata sa kanilang mga mukha ang pagkabigla sa maayos at kumpletong mga ebidensyang inilatag ni Lyra. Sa tagal ng kanilang karanasan sa corporate world, bihira silang makakita ng empleyado, lalo na isang junior officer na gaunong kaingat at kaorganisado. Sa gitna ng lahat, si Victor Ramirez ay tumayo. Board, I think it's clear. Walang mali sa trabaho ni Miss De La Cruz. Sa halip,
Ang ipinakitang records ay patunay na mas maayos ang proseso sa ilalim ng kanyang pamamahala. If there's any problem here, it is not with her. Tumingin siya kay Melissa na nakaupo sa dulo ng mesa. Hindi ito makatingin ng diretsyo. Ang dati matapang na manager ay tahimik lamang, halatang nahuli sa sariling bitag. Isa sa mga senior board members ang nagsalita. Kung ganoon, kailangan nating magsagawa ng investigasyon. Hindi maaaring basta na lamang maglabas ng maling paratang na maaaring makasira sa reputasyon ng isang empleyado. Nang marinig iyon, tila baga nabunutan ng tinik si Lyra. Hindi man siya ngumiti, ramdam niya ang unti-unting pag-angat ng kanyang loob. Sa wakas, nakita rin nila ang totoo. Bulong niya sa sarili. Mula sa araw na iyon, unti-unting bumalik ang tiwala ng kanyang mga kasamahan. Ang ilan na dati naniniwala sa chismis ay lumapit sa kanya at nagsabi ng, "Pasensya na, Lyra, naniwala ako sa maling salita. Ngayon alam kong totoo ang sinasabi mong, malinis ang intensyon mo." Mumiti siya at sagot niya, "Walang problema. Ang mahalaga, malinaw na ngayon ang lahat." Sa opisina, muling bumalik ang normal na pakikitungo ng mga tao sa kanya. Ngunit higit pa doon, nagkaroon sila ng bagong respeto kay Lyra. Hindi na lamang siya ang babaeng minsang walang sapatos. Siya na ngayon ang huwaran ng integridad. Marami sa mga bagong empleyado ang tinitingala siya. Hindi lang dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa paraan ng kanyang pagtindig laban sa maling akusasyon. Samantala, si Melissa ay hindi na gaanong nakikita sa mga meetings. Ayon sa bulong-bulungan, iniimbestigahan na ito ng HR Ethics Committee dahil sa maling paratang at pamumulitika laban sa kapwa-empleyado. Kahit hindi diretsyong sinabi sa lahat, malinaw na ang kanyang impluwensya ay unti-unting humihina. Ngunit sa halip na magdiwang, nanatiling mahinahon si Lyra. Hindi siya nagpakita ng pagmamalaki o pangmamaliit kay Melissa. Sa halip, tinuloy niya lamang ang kanyang trabaho ng buong puso. Sa tuwing naalala niya ang nangyari, sinasabi niya sa sarili, "Hindi ko kailangang gumanti. Ang katotohanan ang siyang magtatanggol sa akin." Muling bumalik sa dati ang kanyang araw-araw. Pagpasok ng maaga, masinsinang pag-aasikaso sa mga papeles. At pagbibigay ng oras upang tumulong sa ibang empleyado. Ngunit ngayon, iba na ang tingin ng lahat. Kapag siya ay dumadaan, hindi na siya pinag-uusapan sa likod, kundi pinupuri. Kapag may bagong hire, madalas marinig ang payo ng iba. Kung gusto mong matuto, lumapit ka kay Lyra. Siya ang pinakamahimang na halimbawa. Isang araw, habang nakaupo siya sa kanyang mesa at abala sa pagsusulat ng report, nilapitan siya ng isang batang empleyado. "Ate Lyra," mahina nitong sabi, "paano mo po nagawa na manatiling matatag kahit lahat halos nakalaban sa'yo? Ako po kasi, minsan parang gusto ko nang sumuko kapag nahihirapan." Tumingin si Lyra sa kanya, ngumiti at marahang sumagot, "Alam mo, lahat tayo dumadaan sa ganyan. Pero tandaan mo, kapag alam mong tama ka, huwag kang bibitiw. Ang chismis at intriga, lilipas yan. Pero ang sipag at katapatan, iyon ang magdadala sa iyo sa tagumpay." Napangiti ang empleyado at halatang lumakas ang loob. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lyra na ang kanyang laban ay hindi lamang para sa sarili, kundi para rin maging inspirasyon sa iba. Isang linggo matapos ang lahat ng kaguluhan, muling tinawag siya ni Victor sa opisina nito. Pagpasok niya, sinalubong siya ng CEO na nakaupo at may ngiting may ibig sabihin. "Lyra," sabi ni Victor, "proud ako sa iyo. Alam kong mahirap ang pinagdaanan mo nitong mga nakaraang linggo, pero pinili mong tumindig sa tamang paraan. Hindi ka sumagot ng kasinungalingan. Hindi ka nagpatangay sa galit. You showed integrity and that is rare." Bahagyang yumuko si Lyra. "Ginawa ko lang po ang nararapat, sir." "Hindi lahat kaya ang ginawa mo," sagot ni Victor. "At dahil doon, alam kong marami pang darating na oportunidad para sa iyo." Lumabas si Lyra ng opisina na may magaan na pakiramdam. Hindi lamang siya nakaligtas sa isang mabigat na intriga, kundi napatunayan din niyang
ang kanyang paninindigan ay higit pa sa lahat ng kasinungalingan na pwedeng itapon laban sa kanya. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, napatingala siya sa malalaking salamin ng Ramirez Corporation. Noon, ito ay tila isang napakataas na gusali na imposibleng maabot ng isang kagaya niya. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay bahagi na siya nito. Hindi bilang isang empleyado lamang, kundi bilang isang huwaran ng sipag at katapatan. At sa kanyang puso, alam niyang anumang intriga pa ang darating, handa na siyang harapin. Dahil minsan nang pinagtawanan siya sa isang interview dahil wala siyang sapatos, at mula noon, natutunan na niyang ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa panlabas, kundi sa katatagan ng loob. Mabilis lumipas ang mga taon sa Ramirez Corporation at sa bawat yugto ay mas lumalakas ang pangalan ni Lira. Kung dati ay isa lamang siyang admin assistant na tiningnan ng may pang-uuyam, ngayon ay kinikilala na siya hindi lamang sa loob ng kumpanya, kundi maging sa mas malawak na industriya ng negosyo. Sa loob ng 3 taon, sunod-sunod ang kanyang mga promosyon. Mula sa pagiging junior officer, naging senior officer siya matapos muling mapabilib ang board sa isang proyektong pinangunahan niya. At makalipas lamang ang ilang buwan, dahil sa kanyang husay sa pamumuno at malasakit sa kapwa, itinalaga siya bilang department head ng Administrative Division. Isang posisyon na dati ay pangarap lang niya. Noong araw ng kanyang formal na panunumpa, nakatayo siya sa harap ng mga kasamahan at executives. Hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi ko po ito mararating kung hindi dahil sa tiwala ninyo. Mahinang ngunit matatag niyang wika. Ang posisyong ito ay hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng nangangarap na baguhin ang kanilang kapalaran. Ang mga pumalakpak ay hindi na lamang iilang tao. Buong hall ang kumilala sa kanya. Mga taong minsang nagduda, ngayon ay humahanga. Maging si Victor, na hanggang ngayon ay CEO pa rin, ay nakatayo sa gilid ng entablado, nakangiti at may bahid ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Ngunit, hindi lamang sa loob ng kumpanya namunga ang kanyang pagsusumikap. Naging panauhing tagapagsalita siya sa iba't ibang seminars at forums na tumatalakay sa integridad at sipag sa trabaho. Kapag tumatayo siya sa harap ng mga estudyante at kabataang profesional, madalas niyang ikwento ang kanyang karanasan. Dumating ako sa interview na ito, panimula niya minsan. Nang walang sapatos, pinagtawanan ako, pinaghusgahan ako. Ngunit hindi ako sumuko, sapagkat alam kong ang tunay na puhunan ay hindi pera o itsura, kundi ang tapang at sipag. Sa bawat salitang iyon, makikita ang kislap sa mga mata ng kanyang mga tagapakinig. Maraming kabataan ang lumalapit pagkatapos ng kanyang talumpati at nagsasabing, "Ma'am Lira, kayo po ang inspirasyon ko. Kung kayo po na kaya rin po namin." At higit sa lahat, natupad na rin ang mga personal niyang pangarap. Ang kanyang mga kapatid ay nakapagtapos na ng kanilang kurso. Si Joey ay naging engineer, si Mika ay naging guro. Ang kanilang maliit na bahay sa baryo ay napalitan ng matibay na 2 palapag na konkretong tahanan. Hindi na nila kailangang mangutang para sa gamot ng kanyang ama at hindi na rin kailangang mangamba ng kanyang ina sa araw-araw. Isang gabi, habang nakaupo siya sa veranda ng kanilang bahay sa probinsya, kasama ang kanyang pamilya, napatingala siya sa langit. "Anak," sabi ng kanyang ama na ngayon ay mas malusog na kaysa dati. "Hindi ko inakalang mararating mo ito. Ikaw ang nagdala ng pag-asa sa pamilya natin." Numiti si Lira at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. "Tay, hindi ko po ito nagawa mag-isa. Kung hindi dahil sa inyo at kay inay, hindi ko po natutunan ang halaga ng sipag at tiyaga." Maging ang kanyang tiyahin na dati madalas magpuna ay dumating upang bumate. "Lira," sabi nito, "nagkamali ako noon. Akala ko hindi ka magtatagumpay. Pero pinakita mo sa akin na mali ako. Proud ako sa iyo." Sa puntong iyon napagtanto ni Lira na lahat ng sakit, pangungutya at luha na dinanas niya noon ay naging pundasyon ng kanyang tagumpay ngayon. Hindi niya kailanman malilimutan ang araw ng kanyang unang interview. Ang araw na nakapaa siyang humarap sa mga tao habang pinagtatawanan at hinuhusgahan. Ngunit imbes na maging marka ng kahihiyan, iyon ang naging simula ng lahat. Sa kanyang opisina sa Ramirez Corporation,
Nakalagay sa isang frame ang kanyang lumang sapatos. Ang parehong sapatos na nasira noong araw ng interview. Isa iyong paalala sa kanya at sa lahat ng bumibisita sa kanyang opisina. Sa ilalim ng frame, nakaukit ang mga salitang, "Ang tunay na tagumpay ay hindi nakikita sa anyo, kundi sa tibay ng loob at katapatan." At sa bawat pagdaan ng araw, ipinapakita ni Lyra na totoo ang mga salitang iyon. Hindi lamang siya isang department head. Siya'y naging simbolo ng pag-asa at inspirasyon. Isang paalala na ang kahihiyan ay maaaring maging simula ng tagumpay kung pipiliin mo huwag sumuko. Habang nakatanaw siya mula sa malaking bintana ng kanyang opisina, pinagmamasdan ang abalang lungsod. Muling bumalik sa kanyang isip ang sandali kung kailan sinabi ni Victor Ramirez ang namasalitang nagbago ng kanyang buhay. "You're hired." At ngayon matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, masasabi ni Lyra sa kanyang sarili, "Oo, tinanggap ako noon. Pero ang tunay na dahilan kung bakit ako narito ngayon, ako mismo ang hindi sumuko sa laban ng buhay."